Hi guys, welcome in this channel. It's a general reading for collective urology at this time. Seven. Meron devil na napapaklaw din ng judgment mo para hindi matuloy yung pag-travel mo, yung balak mo ma-travel, o yung plans mo sa buhay, o maybe goal mo, yung gusto mong transition na mayari sa buhay mo. Pero, para hindi magkaroon ng transformation sa buhay mo, napaklaw din yung judgment mo. No? Ano ba yun? Martes. Martes. Yeah. Or may mga, pwede din na, kung hindi man totally na devil to, ay may mga kampo ng kadiliman, kagaya ng mga witches and wizard, or basta ang kampo ng kadiliman, mga spirits, demons, mga ganyan, fallen angels. Yan, mga ganyan, no? O, para umiyak ka, para masaktan ka, para ma-drown ka sa kalungkutan, parang malunod ka sa kalungkutan, para ma-deeply hurt ka, ganon. Bakit ginagawa yun sa'yo ng devil? You're a threat sa devil, ganon. Yes, you're a threat sa devil. Magaganan na you're a threat sa devil, ano kay? Servant ng God, o merong plano ang God sa'yo, you're obedient sa God, sumusunod ka sa rules ng God. Siyempre, pag nasa side ka ng God, ganon, you're not a liar, no? Of course, hindi ka mahilig magsinungaling, kasi takot ka sa God eh. Hindi ka witch or wizard. Siyempre, ganon yung servant ng God. May servant ba ng God na gumagawa ng witchcraft or evil yung puso? Wala. Pwedeng baliktarin nila na evil ang puso ng kung sino yung tunay na pure-hearted. No? Gawa nila ng deceit. Okay, baliktarin nila ayon sa kwento nila. Pero hindi nila mabago ang katotohanan kahit anong pangbabaliktad nila. No? Kasi ganyan talaga ang mga sa kampo ng kadiliman. Ganon ang mga evil, kahit evil na tao. Mahilig sila magbaliktad, magsinungaling, gumawa ng kwento, manipulate. Yan ang kanilang natural na mga gawain. No? Kasi nga evil, sign ng evil yan, yung mga ganyan. Kika, tapo yung mga dyan. Bumaba. Nakakain ka. Yan. Labas na pang ba? Ito na si Kika, oh. Malaki na si Kika. Yung dati. Si Kika. Malaki na si Kika. Yung pinulot ko sa junction. Sa Lazada. Muntika na masagasaan to eh. Sige na. Malaki na yan. Batang yan. Sige na. Ito naman, ang baby ko. Yung mga labas. Batang cute. Huwag mag-away ha. Sige na, uwi. Uwi na ito kay nanay mo. Huwag mag-away yung dalawa. Doon niya kay nanay na nakatira kay inaaway nung isang nagpaampo na pusa dito. Inaaway niya si Kika. Natalo niya si Kika. So yan no, a journey. You have a journey, no? Maybe you're on a journey na, alam mo yung hero ka. No? Meron kang nasa-save. Meron kang sinisave or is-save or sinisave. No? Kasi hero, you're on a journey na to become a hero. No? You're on a journey to become a hero, or you're on a journey na hero ka, na may mga sinisave ka. Pwede din ganun, no? So yan. Alin man dyan. Clouds. Na meron kang pwedeng God ito, yung
pinoprotektahan ka ng God, or i-clarify ko nga. God ba to? Habang you're on a journey, na you're a hero, journey na pagiging hero. Ganon. Yeah, you're a hero. Meron kang sinisave. Or meron kang ginagawa para may mga masave. Na may mga sinisave ka. Like, animals, tao, kung ano man. Or pwedeng soul. Pwede din ganon. Pero pag, kunwari, nagsisave ka ng soul. Hindi ka niyan na evildoer, ha? Hindi ka, hindi ka masama. Madaming ma-offend, no, sa katotohanan, sa mga sinasabi ko, kasi yun naman talaga ang totoo eh. Merong mga tao kasi nagma-feeling hero na pero in reality, sila yung sila yung villain, sila yung predator, sila yung nananalbahin ng kapwa nila. Kumbaga, front lang nila, pagkukunwari, yun ang pinapakita nila, sinasabi nila hero sila, pero hindi naman talaga totoo. Iniisip nila hero sila, pero ang totoo, anong ginagawa nila, mga deceit, nang-scam pa. Yung iba naman ay gumagawa ng witchcraft, nainggit lang pakulam nila iba. Yung mga ganun ba? So, hero ba yon? Hindi yung ganun ang hero. No? Ang hero ay may sinisave yan. At, kung ano yung nagda-drive sa mga hero to save, kung ano may sinisave pa, yung animals, tao, or mga victim, no? Or, pwedeng soul, depende din sa, kung ano yung sinisave, no? Awa, empathy, and yan, mga ganyan, ay mission from God. Yan yung mag-save ka. Hindi yung mag-pretend lang na hero ka, na sa pelikula, na action lang. Hindi gano'n, na parang it's a drama, or huwad na hindi naman totoo, na iniisip na hero. Kasi ganito, ganyan, napanood ko sa tarot reading, hero daw ako. It's collective. So, take only kung ano yung makaresonate sa inyo, kung sino lang ang makaresonate. No? Ganon. I'm really a frank person, na candid talaga ako. Para maintindihan ng mga tao. So, paano maging hero? Kung evildoer ka, ay kailangan mo muna magbago. Kailangan mong sumunod sa rules ng God. Kailangan mong baguhin sarili mo. Hindi ka na evil. Paano ka makasave? Paano ka makatulong kung you're still doing evil? Instead na mag-save ka na may mystic ka pa. Pag evildoer ka. O gumagawa ka ng mga witchcraft or any evil o kasamaan na, niya. May mga ganun kasi. So, pag mga ganito, i-clarify ko to. Maring habang on a journey ka na you're a hero, ay pinoprotektahan ka ng God, no? Habang you're on a journey, maybe protected ka ng God, or God ba itong napoprotekta sa'yo dyan? Na parang ganyan. Hindi. Si Jesus Christ ba itong ganyan? Tingnan natin. Si Jesus Christ yan. Yung nagpoprotekta sa'yo, no? Para ma-drive away yung mga, mas distraction. Mandi-distract kasi ito sa'yo habang you're on a journey, na hero ka. Yan. You know what? Like, sa pag-save ng souls, hindi ka makasave ng souls kung hindi mo sasabihin ang katotohanan. And hindi lahat ay masave ang kaluluwa, kahit ano pang gawin ng yung may mga mission para masave ang souls. Kasi meron talagang, yung baluktot. May mga tao talaga na ang tingin kasi nila, valuable, napakahalaga ng kaluluwa nila, na kahit na gumawa sila ng mga kasalanan, kasi tao lang daw sila, yun ang rason nila, no? Dahil pinako daw si Jesus Christ sa cross para masave ang soul nila, kaya kahit gumawa sila ng mga kasalanan, kahit gumawa sila ng mga evil, ay masave pa rin daw sila. Ganon sila ka, parang umiiral sa kanila yung pagiging narcissistic. Yan, siguro yung mga narcissistic yung ganon.
Instead na maging magpakumbaba at magbago anong ginagawa nila. Parang pinapalaki nila yung ulo nila. Pero yung mga ganoon tao, sa uli ang pagsisisi talaga sa kabilang buhay. Kasi instead na magbago, anong ginagawa nila? Pinapairal pagiging narcissistic. Greediness, evilness, inggit. They continue keep sinning. They continue keep doing evil. Ganon. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nagpoprotekta sa'yo. Oh, kasi pag kunwari may mga mission ka na ganyan from God, no? Of course, pag may mission ka from God, nandyan talaga yung mga demonyo, yung atake sa'yo. Atakihin ka nila eh. I-distract. I-oppress ka nila. Atakihin ka nila. Ganyan naman mga mission from God. Kahit si Jesus Christ nga, di ba? Tinetempt ng devil. Maaring devil din talaga to. Gumagawa ng deceit sa'yo. Kasi may mission ka from God. No? And you're on a journey sa iyong mission na hero ka. May sinisave ka. Nagaling pa naman manipulate yung mga evil forces. Yung kampo ng kadiliman. O lalo yung devil. You know what? Yung devil, tuso yan eh. Magaling. Kasi na-experience ko yan. Magaling nga eh. To the point na maniwala ka, kumbinsin ka na maniwala ka. Basta magaling. Pero kung masanay ka na, ma-identify ano niya to. Lalo kung Martes and Biyernes, ano niya to. Tawag dito. Manipulation nila to. Hindi lang devil, syempre mga kampo nila. Kasi, yan ang ano nila eh, skill. Kasi nungalingan, paggawa ng manipulation. Yan ang parang tools nila. No? Yan ang ginagamit nila para mangumbinsi. Manipulation, lies. It's made of lies. It's not true. They create also illusion sa mind ng tao. Pero kay Jesus Christ, mas magaling si Jesus Christ sa kanya. Kahit nung mahina si Jesus Christ kasi ng fasting 40 days daw. Diba, doon niya talaga tinem si Jesus Christ. Kung ano-ano. Kaya gutom yun eh, ng fasting. 40 days. At grabe, buhay siya 40 days. Fasting. Kasi Diyos naman kasi. Sakad siguro kahit one day na mag-fasting ba, gutom na ako noon. Okay lang siguro 2 beses kumain. Sanay ako noon 2 beses kumain sa isang araw. Minsan umaga, hapon. Ganyan yung kain ko eh. Kasi ganyan din ako magpakain sa mga aso ko. Umaga, hapon. Dati 3 beses sila kumain. Eh, nagbabudget na kami. Minsan pinapakain ko din ng tanghalian. Kaya iba piatot talaga. Basta ganun. Pero, kasi nga, hindi din sila kakain kung konti yung ulam nila. Magasto sa ulam. Sa bahay ko pa binibili yung ulam eh. Basta, ganun. Ako sanay ako 2 beses kumain sa araw. Minsan may kiyang-kiyang lang. Minsan 3 beses. Minsan may higit. Depende sa ano ko. Minsan nagugutom ako de. Ay, ilang beses kumain. So, ayan. Si
Jesus Christ na to para siguro para manatili na peaceful yung isipan mo kahit papano, no? Pero nandyan pa rin yan. Kumbaga, manugod din sila na manugod eh. Kasi mang atake, mang tempt, mang oppress, ganyan. Mga evil forces to. Yan, mga evil, mga kampo na kadiliwan, mga ganyan. Darating sa'yo. Si Archangel Gabriel, ibig sabihin may messages to may mensahe yung God sa'yo. May dalang, kasi ano to messenger to ng God eh. May dala na mensahe yung si Archangel Gabriel sa'yo. So, blossoming abundance. Makapagpahinga ka na, makapag-rejuvenate, at maka-experience ng buhay na yung blossoming abundance ba, no? Ganon. More clarification with this. Dahil sa may mga nang oppress sa'yo, merong mga gusto mang dominate ng isipan mo. Of course, inatakan ng isipan mo ng spiritual, mga attacks yan, mga oppression, ganyan. Pwedeng evil forces o mga, basta inikampo ng kadiliman. Kapag sa tao naman, mga witches, wizard, mga deceit, yung mga tao na mga evil, ganyan. Witchcraft, mga ganyang gawain nila. Kung may elemental sila, nakakarga din yan sila eh. So yan. Ayan guys. Basta kumbinsin ka nila sa kung ano yung gusto nila. Basta mga ganun yan eh. Napasundin ka nila sa gusto nila. Basta manipulahin ka nila na manipulahin. Atakin nila na atakin yung isipan mo. Syempre maka-experience ka ng anxiety. So mga naka-experience sa anxiety dyan, be aware na may mga atake sa isipan ninyo. Meron yan. Mga evil forces o mga kampo na kadiliman like witches and wizards. O mga evil na mga tao. O mga basta yun kampo na kadiliman. O kung ano man nila lang pati. Yan. All tied up. O may gumagawa nga ng mga witchcraft. Yan. Number 1 yan. So, ayan. Kasi, parang benign ka pati. Na, lahat na lang tinali. Parang tinalian ka. Yung gano'n. Benign ka. I-restrict ka. Parang gano'n. Kaya, gagawin ng yung buhay mo. Gagawin ng masagana. No? Ito na daw ang magiging buhay mo. Na, kasi blessing na ng kalangitan sa'yo. Ano sabihin ng mga gumagawa sa yan? Hindi mo deserve. Kasi nung deserve sila. Dahil sila lang ang pwede mag-experience ito sa mundo ng para sa kanila. Dahil makamundo nga sila eh. Makamundo at ang pinapairal nila greediness. Hindi daw deserve ng mga tunay na servants of God o ng people of God o ng mga taong gusto nilang kontrolin ang mamuhay ng peaceful, masagana at komportable. Ganon sila ka selfish, ganon sila ka greedy, ganon sila ka entitled, ganon sila ka yung gusto nila ng power and control over others.
Yun ang mga sign ng mga evil. Kaya gagawin na daw na ano to guys eh. Kasi ito mga experience mo. Gagawin ka ng wealthy mo, komportable ang buhay, maging komportable ang buhay mo. Mamuhay ka na yung blossoming abundance na, no, yung experience mong buhay, abundance yung buhay mo. Ganyan. So, hindi makaresonate, better next time. Ganun na lang. At collective ito. Kadalasan ito for inspiration lang din talaga. And yung mga advice lang talaga dito at mga guidance din, no? And kasi for inspiration, kung hindi kayo ang nakuha ng energy. Kasi depende kasi kung sino kuha ng energy. Okay? Ganun kasi. Mamaya kukuha ako ng for Libra. Pagsipagin ako. Libra. Minsan nakakalimutan ko yung maglagay ng ano ba? Libra. sa may title. Parang naging collective na din. Hindi ko nalagay yung Libra sa title niya. Maging abundant na daw yung buhay mo. At maging alam mo, makaramdam ka ng care, empathy, love, sa mga animals, siguro sa mga needy, or sa mga, hindi naman sa needy, kundi sa mga less fortunate, o sa mga hayop, baka mag-share ka ng abundance mo, no? Ayan o, parang katulad dito, may mga hayop dito, ayan o, share mo yung abundance mo, kasi, bakit gawing abundant yung buhay mo? Kasi ano ka eh, siguro matulungin ka, maawain, empathetic, tunay ka na empathetic, at madami kang matutulungan, no? Ng mga like nagugutom na hayop, o mga pwedeng mga biktima, mga tao na alam niyo, kawawa ang sitwasyon. Yan. Ikaw siguro yung tao na klase ng tao na may nakikita ka na nagugutom, hayop man o tao, o nahihirapan, ay alam yung tinutulungan mo, hindi mo matiis. Ganun. Yun ang mga tao empathetic. Meron namang mga tao na nanginginaw ng pagkain, tulong, ay taboy pa. Adarian niya pa. May mga ganun. May mga ganun naman yung tao. Parang walang puso yung mga ganun eh. Anong messages sa'yo ni Archangel Gabriel pa? Upright ba to? Kay halang ba kanina? Ay. Natanggal na yung karga. Ano ba to? Natanggal na yung karga. Natanggal na yung karga sa'yo. O tinanggal na siguro ng God. Jesus Christ. Baka magtaka iba. Servant ng God, bakit nakakarga ganito dito sa mundo? Bakit natitempt? Bakit na-oppress? Bakit inatake? Si Jesus Christ ba hindi inatake, hindi na-oppress? Ng devil. Hindi ba tinatempt? O kahit anak ng Diyos? Yung mga prophet ba? Yung naka-experience sa mga ganon? Baka hindi naka-experience ng mga ganon, yung nabenta ng kaluluwa. Kaya hindi na talaga atakihin niya ng, alam niyo, nabenta ng kaluluwa kaya Satanas at gumagawa ng mission, na kinikiri ng mission from Satan, gumagawa ng witchcraft.
Yan ang mga hindi i-oppress, hindi na-atakihin ng devil at ng mga fallen angel o mga demonyo. Kasi kaanib na nila hindi lang kaanib, kundi nakuha na nila yung kaluluwa kundi man, siyempre lalo nang binta ng kaluluwa, no? Nakuha na yung kaluluwa kasi bininta nga o kapalit ng hiniling nila. Kasi nga, masama na yung ginagawa nila Sinusunod nila yung devil yung fallen angels yung kinikira na nilang mission from evil forces from devil. Kaya ang buhay nila ay sabihin na natin maganda, lalo naman nabenta ng kaluluwa sa devil. Famous pa nga karamihan sa kanila famous, mayaman, buhay. Yun nga lang kapalit na yung kaluluwa. Alam niyo kung anong mangyari sa kaluluwa nila. May impyerno. Natural. Yun na yung kapalit ng pagbinta nila ng kaluluwa nila sa devil. Yung mga hiniling nila sa devil. Basta ganun yun. Masakit ang katotohanan, lalo kung yan ang magawain. Pero yun ang katotohanan, hindi nila bago ang katotohanan. Hindi nila matakpan ang katotohanan. Kaya takpan nila, hindi nila matakpan yun forever. Hindi nila matakbuhan ang katotohanan. Two of Cups. Tanggal na yung karga sa'yo. Kinakargahan ka kahit elemento nga nagkakarga Akala ko dati yung mga mangkukulam lang, which is a wizard nagkakarga. Pati fallen angels, nakakarga yan sila. Nakakarga sila, siguro mga negativity. Basta, nalaman ko yan. Basta may nalaman akong ganyan. Hindi ko na kailangan kwento pa, tatagal lang. So, yan. And there is a union, reconciliation. May ma-unite sa'yo. Or mag-clarification of the Two of Cups here. Isa pa. Oh my gosh. Siguro karga ng witchcraft to. Which is a wizard or mga elemento, fallen angels man, o lahat sila. Kasi pag may mga mission ka from God, ay pagkakaisahan ka nga nila guys pagtulong-tulungan ka ng mga kampo ng kadiliman, ng mga evil forces Kasi ako na-experience ko yan, gagawa ka ng deceit. Lituhin yung isipan mo, distract ka. Atakihin ka nila, i-oppress. Ganyan. Gawa ng deceit continuously. Ganun yun. Magtaka iba, bakit inaalaw ng God? Bakit hinayaan ng God? Ang mga ganyan. Dahil para ma-strengthen din ang mga servant ng God. Ang mga may mission para kung saan mo iba ma-immune. Katulad ng mga sa payatas, di ba na-immune sila sa bakterya doon, sa amoy ng basura. Yung mga ganun para masanay. Hanggang sa maging wise na. Alam na nila na yan pala ay temptation. Yan pala ay atake, oppression. Yan ay deceit. Sa katagalan kasi masanay ka, maano ka na maging aware. Maka-acquire ka ng wisdom through your experiences. Mahirap siya. Hindi siya madali.
lalo kung continuous. Pero, may purpose ang God. So, yan. 6 of Cups. Ito yung clarification ng 2 of Cups. Kayo ng person na meant to be or may soul connection, sabi natin. May soul connection kayo o this is a person na divinely guided kayo. You are meant to be together. Kasi you are divinely guided. Para pagsamahin talaga kayo. No? Pagsamahin talaga kayo ng God. Yun ang purpose ng God sa inyo na pagsamahin kayo. No? Of course, pag mga ganito na ang purpose ng God sa inyo, ang plano ng God sa inyo, pagsamahin kayo, may mga gustong madlang dyan. Mga kampo ng kadiliman o evil forces o mga evil na mga tao, ganyan. O mga kung ano man nila lang na mga evil. Yan. So this is a union, divine union, no? Na mangyayari sa inyong dalawa ng person na yan. Sa akin yung kanina, umaga eh. Parang sinusulsulan yung utak ko, guys. Na magalit sa God. Yung masama ang loob ko sa God. Parang ang galing talaga nila mag-manipulate pa. Tuwing Martes, Biyernes. Alam niyo naman yan. May mga deceitful talaga dito sa mundo. Kahit mga evil na tao. Alam niyo, mga witches o wizard o mga sa mga kampo ng kadiliman o devil man yan. Ganyan yan sila eh. They create lies. They manipulate minds, no? Of people of God. Basta ganun. Ganun sila. Para siguro mawalan ako ng faith sa God. Mawalan akong tiwala sa God. Ganun sila. Sinanay nga eh. Alam niyo na yan. Kaya pagka Martes, Biyernes, ang papausok yan. Ngayon lang talaga hindi nakapagpausok kasi busy siya sa trabaho niya. Pero na hindi siya nagtatrabaho. Pausok yan dito, Martes, Biyernes. Kasi alam niya, natake ako ng mga kampo ng kadiliman, which is wizard, mga evil forces. Sunod-sunod yung ulo niyan. Lalo na dati, sunod-sunod yung ulo ng aso ko. Lalo pag Martes, Biyernes, ang dami ng ataking kampo ng kadiliman. Wala nag-aano ngayon kasi yung iba pinagpapatay na ng God eh, yung iba sa kanila. At paano ko nalaman? Kasi nireveal din sa akin yan. Pinapatay sila. Yan, bawasan kasi sila eh. Yung mga witches and wizard. Eh syempre yung mga evil forces pa, marami yan sila. Yung iba siguro buhay pa na mga natake sa kanang witchcraft. Malamang may mga buhay pa. So yan. O baka yung iba na bago na, no? Takot nang gumawa ng mga kademonyuhan. Divinely guided. Sino ba tong person na to? Na divinely guided kayo to be together. The Father. The Father, yung energy niya. Baka tatay na to. Or, si the Father. Magaling din sa communication kasi may number 5. Strong siguro yung Mercury dito. Stable. Strong. Brave naman to. And, sumisimulo ng strength, power and strength. May lion dito eh. Yan ang simbolo ng strength and power, di ba? Ano pa? Yung lion. Ewan ko ano pa ibig sabihin yan. Kaya meron akong vision na pinakita sa akin ng God sa vision ko. Mga ano na ako, nasa 30, basta kailan lang yun eh. Mga ilang buwan na din. Yun ang isang vision ko from God na pinakita sa akin ng God sa vision ko na tumubo yung 4 na buntot sa bandang puwit ko. Yun, sa vision ko. Yung dalawa ay
buntot na may araw sa dulo. Yung parang buntot yung katulad ng buntot ng devil. Yeah. Pero hindi ibig sabihin ng devil din ako, no? Tingnan niyo naman ang mission ko. Mission ba from devil yan? Baka gustong balik tayo ng mga witches and wizards. Sa akin pa daw yung mission from devil. Spiritual teaching at katotohanan yung nireveal dito. Sa kanila, yan talaga ang demonic ang gawain nila, mga witches and wizards at mga evil na mga tao. Pangmanipula, kasinungalingan, witchcraft, yan ang mga mission from devil, yung mga ganyan. Pero pag mga ganitong mission na nag-reveal ng truth, ng correction, nagbibigay ng warning, from God yan. And then, yung dalawang buntot naman, kasi 4, ay buntot ng leon. Tapos sabi ng God ay, panahon na para lumabas na sa'yo ang mga yan. Ibig sabihin yung mga buntot na yun. Pero English siya, guys. Ganun sa akin, makipag-communicate kahit nung bata pa ako. Yung God, pag magsabi siya through vision ko, English, kahit yung mga word, yung sa puno siya, tapos may mga dahon. Pag nakikita niya din sa vision ko, sinabi na siya yung God, ito mga taglay ko na binigay sa akin, na taglay ko. Sabi, nung kinlarify ko, ay taglay ko daw yun talaga. May mga nakasulat na words sa dahon. English din siya, guys. Kagaya ng wisdom. Isa na yung wisdom doon. Eh, iba, hindi ko matandaan na, pero madami yun. Bawat dahon may word. Marami yun siya. Yung wisdom na natandaan ko. Kasi mga English, pati din yung vision ko na sabi niya, I will, wag daw ako mag-alala. Don't worry. Matagal na kasi kaya nakalimutan ko na. Don't worry. O parang wag daw ako mag-alala. Ganun, don't worry. Because I will protect you all the time. Baka sabihin ng iba, bakit naapektuhan pa rin siya ng witchcraft? Kahit pinuprotektahan ng God, napatay ba nila ako? Naapektuhan daw ako, natabla ng witchcraft nila, napatay ba nila ako? Hindi ba sila ang pinapatay na ng God? Hala! Wala na kayong ulam yan! Ayaw. Makikain ko mga puso ito. Hindi makantay Kailangan. Tapusin ko lang ang video. Kainin ko na yun. Gutom na sila. So, yun guys. Basta, baka tatay na to siya, no? Si the father na to, or maging tatay pa lang. Kung babae ka, siya ay lalaki, maging tatay pa lang. At maging brave to na father sa maging anak nila. Yung ganon. True servant to ng God. Talagang may pananalig to sa Diyos. Totoo yung pananalig niya sa Diyos. At fearless to. So, umpisa niya na mission from God. O sa pag-take niya ng risk. O pag-umpisa niya na gawin ko naman yung mission niya from God na ginaid sa kanya ng God. No? O ni Jesus Christ man. Kasi si Jesus Christ is Son of God. No? Di ba? Anak ng God si Jesus Christ eh. Ito yung pag-take niya ng risk yung magkaroon ng union sa inyo. So, mga bitter sa reading, kung hindi maka-resonate, hindi nyo na kailangan gumawa ng deceit para lang
hindi maging masaya ang iba para hindi ma-unite ang iba. No? Kasi, alam niyo kung nakatulanggan, impyerno sa mga gumagawa ng mga deceit, witchcraft. Meron at meron yan darating sa inyo na the one para sa inyo. Hindi nyo kailangang kontrolin yung buhay ng iba. Ano kayo may tililing sa mabiter, sa happiness ng iba, may tililing kayo. Kahit may tililing, tinatapon nun sa impyerno. Kaya halos puno yung impyerno. So yan, ito na lamang for collective reading, guys.